with the answers. Hallelujah, ang Diyos, niyang uban ka na to. Today, Bible memorize verse, who is the Lord, very clearly teaching us. O karon, gimemorya na to ganina mo kayo nga, kinsa man kayo ang Diyos nga. Ano ba ni Kuya? Amen. Bible is the powerful and effective in our Christian lives. Ang Biblia, usa ka epektibo kayo o aduna gyud ka kung dili sa atong kinabuhi. Today, we are sharing the Gospel, John chapter 3, verse 1 to 17. Diyan sa Juan Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 17. Juan Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod 17. We'll read the Bible slowly. May usa ka pangulo sa mga Hudyo nga ginganlan Nicodemo. Mausa kasama sa bundok sa mga Pariseo. Sa kagabi niya, namiato siya kay Jesus, mingon kaniya, Rabi, nasayon kami nga ikaw usa ka magtutulong nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipabuhat. Gawas ko ng Dios sa gubat kaniya. Si Jesus mituba, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingarihan sa Dios, gawas ko siya matao mag-usap. Usaw man pagkatawo pag-usap, sa usa ka tawo matigulang na. Makasulod pa ba nila siya sa tiyan sa iyang inahan, aron makatawo mag-usap, nangutana si Nicodemo. Si Jesus mituba, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingarihan sa Dios, gawas ko matao siya pinagi sa tubig ug sa Espiritu. Ang gianak sa tawo usa, ug ang gianak sa Espiritu usa. Ayaw ikagulang nga ako nagingod kanimo na kinahanglan magpakataw kung pag-usa. Ang agin mo oras bisan nasa kinibuot mo padulong. Madawag mo ang pag-uros nini ang panula ka may balo, diin kinigikan mo sa kinipadulong. Sa mo sa giini ang tanan ng tao pinakagya sa Espiritu. Sa man pagkaimo niini, nawatana si Nicodemo. Si Jesus mituba, wala ka ba may balo niini nga nila ka ang punta ka magtutulo sa Israel? Sultihan mo ikaw. Isulti na mo ang among may maluan, manang matuot kami sa among nakita, apan nagdumili ka mo sa pagdawat sa among mensahe. Kung dili ka mo sa akong isulti kanimo, may tuos sa mga butang ni ining kalibutan. Saan mo man pagtuo kung sultihan ko ikaw may tuos sa mga butang sa langit. Kung wala pa'y nakasaka sa langit, gawasanan sa tao nga nanawgikan sa langit. Sa mga giisan ni Moises, dito sa kamingawan ng bitig ng bronze nga gibutang ug tukod, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa-usa. Aron ang tanan nga moto kaniya makabaton ug kinabuhi walay katapusan. Kay gihugma pagayo sa Dios sa kalibutan ug tuod niini gihatag niya ang iyang butong anak, aron ang tanan nga moto kaniya dili malaglag kundi makabaton Ginoo sa kinabuhi dayon. Kaya wala padala sa Dios sa iyang anak na sa kalibutan aron pagsilot kundi aron pagluwas niini. Amen. We must learn the truth this morning, the agony of the Nicodemus. O ato yung baluhan karon, kini kayo kamaturan may tungkol sa pag-antos ni Nicodemus. Nicodemus was a very good teacher in the council in Israel. Si Nicodemus sa kayo ni siya inila nga kauban sa dagkong mga adunay dagkong mga rangko. But he had a trouble and suffering in his heart. Apan aduna siya ay mga kasamo o mga pagkagulo sa iyang kasikasi. So those who once received the Holy Spirit and spoke in tongues suffered greatly because the people rejected the work of the Holy Spirit and consider it heresy. O kinsa katong nakadawat sa balang espiritu ug sulti ug lain nga mga pinulungan, ana kanila ang pag-antos, alabi ang pag-antos tungod kay ang mga tao nagsalingway man sa buhat sa espiritu ug nagtuo sila nga kini patuo lamang. They suffered from the complete beating, the persecution they faced, and true experience of the grace of the Holy Spirit of God. Ug nag-antos sila diya gayon sa mga paglutos kanilang giatubang ug ang tinuod nga ilang nasinati ang grasya sa balang espiritu. Nicodemus was a member of the Jewish council, believed that
Jesus came from God Almighty. Si Nicodemus usang gayud kay membro sa usa ka pundok adunay dako nga rangko ug nagtuo siya si Ginoong Jesucristo nagikan gayud sa Dios. However, the other Jews regarded Jesus as the heretic and strongly condemned him. Apan ang lain nga mga Hudyo na dili gayud mo dawat nga si Ginoong Jesucristo mo ang Dios ug nagtuo sila nga siya usa ka heres or dili tinuod ug kanunay gyud sila nga maisugon nga naglutos kaniya. So we must learn firstly, Nicodemus' first suffering was this. Ug ato ibalaan karon ang mga pag-agulo or mga kasakit ni Nicodemus. The fierce opposition of the teachers of the Lord. Ang mauuna mao gayud ni ang bangis nga pagsubak sa mga kadaguan sa mga pari or mga kadaguan nga nagtudlo sa balaod. Even though many teachers of the Lord messenger long understanding the Bible very well. Bisan daw nga sila nagtudlo sa balaod sa Dios, mga kadaguan sila mga pari apan nagtudlo sila sa sayop nga pamaagi. Likewise, in Romans chapter 3 verse 20. Ya sa Roma kapitulo 3 bersikulo 20 atong pagkabasahon. Therefore, no one will Kaya walay mahimong magkaroon ang tubangan sa Dios pinagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mo ang pagpaila sa tao nga siya nakasulang. Almighty God gave us the law of God to understanding sins. Ang labing gamanan nato nga Dios nagato gayud niini mo ang balaod aron gayud iyang ipaila kanato atong mga sala. Without the law of God, we cannot understanding what kind of matters is sins. Ug kung wala gayud ang balaod sa Dios, dili po nato masabtan ang mga sala o nga atong nagbuhat nga dili maayo tubangan sa Dios. That's why God gave us the law of God. Manan ang Dios nagatagayod niini balaod sa Dios. Continue to read Acts chapter 4 verse 12. Diya sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 14. Buhat kapitulo 4 bersikulo 12. Salvation is found in Ang kaluwasan makatagal lamang diya kaniya kadini sa kalibutan wala nila ngalan nga gihatag sa Dios ato sa katawan nga mooy makaluwas kanato. Amen. We can be saved by the name of Jesus Christ who died on the cross and shed his blood. O maluwas kayo kita pinagi kayo ni Ginoong Jesucristo kinsa nag-ula sa iyang dugo dito sa krus. Around the world there is many kind of gods. O sa tibuok yun ba sa kalibutan doon na yun nagadaiang Diyos. Peoples about the God, not Christ Jesus. O ang mga tao nagserbisyo sa lahing mga Diyos o dili kang Ginoong Jesucristo. That's why they shall not be saved. Busa, resulta kini nga dili sila maluwas. They shall worship, bow down, and offering to their God, but there is no salvation in their sources. Naghimo gayon sila paghalad sa ilang mga Diyos apan wala gayon sila maangkon nga kaluwasan. Around the world, many people follow another God because of there is no true teachers. Ato na mga tao sa tibuok kalibutan nga nagtuo o nagtuo sila ni mga Diyos tungod kay wala gayon magtutulog. Although many people saw the miraculous signs of Jesus Christ, they denied Jesus Christ. Ug bisan panini ang mga tao nakakita na gayong mga milagro ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo apan ila gayong gilumod siya. Bible says in John chapter 3 verse 2. Ya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 2. The woman came to Jesus at night and said, Lama, we know that Gusto you mo want ibihilan ang Jesus iyan ko siya kung is gusto come sa from mga God. Rabi, hinasayod kami ngayon ko sa pamagtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay tao nga makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat. Kawas ko ng Dios maguban kaniya. Jesus performed the miraculous signs everywhere. Healed the sick people, laid the dead people, opened the blind like whites. O si Ginoong Jesucristo bisag asa siya mogadto ang mga lugar
Nagpamuot kayo siya mga milagro nga nabanaw sa mga patay, nag-ayos sa mga balatihan. But they do not believe Jesus Christ. Kaban wala kayo pagtuo diha kang Ginoong Jesucristo. Because they have a lacking understanding the knowledge of God, which one prophet prophesied through Moses, David, Elijah, and Isaiah. Many Daniel prophesied about the Messiah Jesus Christ. O mo gyud na kay wala gyud sila nagyud kakulangan diya sa ilang gayong mga kahalan. Wala sila masayon sa mga propesiya sa mga propeta kaniadto. Gipropesiya nila Isaiah, nila Daniel, nila Jeremias. Wala sila nasayon nagipropesiya ng dahan sa Ginoong Jesucristo kaniadto. They lack the understanding the completely identity of Jesus Christ. Nakulangan sila sa pagsabot sa tinuod nga pagkatao ni Ginoong Jesucristo. Who is Jesus Christ? John chapter 2, 24, 25. Kinsa man si Ginoong Jesucristo diya sa Juan kapitulo 2, 24 hangtod 25. Dungan nagbasa. Jesus Kapag si Jesus walang musalik kanila, kanasayon siya sa talang tao. Walang kinahanglanan, masultian pa siya. Ibisan kinsa, may tungod sa mga tao, tungod kay siya mismo nasayon ba, kung sa ana sa ilang kasing-kasing. We know that Jesus Christ is the Almighty God. He knew very well every one of you and I inside our thoughts, our heart. He knew very well. Ug mao gayud ni si Ginoong Jesucristo, mabisan dili siya sultihan sa mga tao, apan nahibalo gyud siya pag-ayo sa tibok nato nga mga sulod sa atong mga kasing-kasing. That's why he was teaching Nicodemus, you must be born again with the water and the Holy Spirit to enter the kingdom of heaven. Ug gayud nga gisultihan ni Ginoong Jesucristo sa Nicodemus, ay kinahanglan siya mataw pinagi sa tubig ug sa Espiritu. Because of the many people had a spiritual blind, they cannot bind the gate of the kingdom of heaven. Tungod kay daghang mga tawo mas adunay pagka-espirituhanan nga pagkabutan muna nga dili sila makatultol asa padalong ang kinarihan sa langit. We must know that Jesus possessed both divinity and humanities. Kinahanglan ta may balong nga si Ginoong Jesucristo nagbaton gayud sa pagkabalaan o sa usa ka tawo. The Bible says Jesus can count the every hair on our heads. Og muang giingon sa Biblia nga si Ginoong Jesucristo naibalo gayud sa tanan nga pila ka buok ang atong buhok. The Bible mentioned, I cannot count my hair, how many hairs. O bisan dili gayud makaihap si pastor sa tanan nga lugas sa iyang buhok. But Jesus knew very well how many hairs. Kapag si Ginoong Jesucristo nasayon gyud siya pagkayo pila ka lugas ang nasa inyong ulo nga buhok. Therefore, we must have the light knowledge of God and Jesus Christ. Kaya kinahanglan gayud kita nga mahibalo sa tinuod o matuod nga kaalam mahitungod sa Dios o kang Ginoong Jesucristo. Second step, Nicodemus' second suffering. What is this? Ang ikaduha mao ni si Nicodemus adunay ikaduha nga mga pag-antos. Nicodemus did not realize that he could see the kingdom of God not by keeping the law, but by the being born again. Si Nicodemus wala nakaamgo nga makakita diay siya sa gingarihan sa Dios, dili pinaagi sa paggunit diya sa pagtuman sa balaod, kundi dili pinaagi sa pagkatao pag-usab. People cannot see the kingdom of heaven with understanding the law of God. Ang mga tao dili gayud may makakita sa gingarihan sa Dios, pinaagi lamang sa pagtuon o pagtuman sa balaod. That's why Jesus teaching John chapter 3 verse 3. Una diya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 3. Very truly I Si tell you, Jesus no one tuwa, can see the sultihan ko kingdom ita, of God walay makakita unless sa they gingarihan are sa born Dios, again. gawas kung siya mataw pag-usab. After people born again, they can see the kingdom of heaven very clearly. Human gayud nga ang
Dios. They can follow the step of Jesus Christ. O gani makahimo sila pagsunod sa mga lakang ni Ginoong Jesucristo. I can see the step of Jesus Christ very clearly. Ug nakita gyud ni Pastor ang mga lakang ni Ginoong Jesucristo sa klaro. That's why every day and night I like to follow the step of Jesus Christ. Unang sa matag adlaw-adlaw ug gabi, kanahan kayo si Pastor nga mo sunod sa lakang ni Jesus. But not for the people, they cannot see the step of Jesus Christ in their ways. Apan ang mga tao nga wala na tao pag-usap, dili gyud nila makita ang mga lakang ni Ginoong Jesucristo. That's why they cannot follow the step of Jesus Christ. Unang dili sila kahimo pagsunod sa mga lakang ni Jesus. When we are born again with the Word of God and the Holy Spirit, we can open our spiritual eyes. Kung kita matawag pag-usap, ang ato gayong spiritualan ng mga mata mabukas kayo. Nicodemus did not understand the meaning of the being born again of water and the Spirit. Dari si Nicodemus, walang gayon niya isakti ang mga pasabot sa pagkatao pag-usap diya sa tubig o sa Espiritu. That's why Nicodemus questioned to Jesus Christ John chapter 3 verse 4. Diya sa Juan Kapitulo 3, versikulo 4, How can someone be Gusto born man pagkatao pag-usap sa katao o tigulang na. Makasulod pa baliya siya sa diya sa iyong inahan, aron magpagkatao pag-usap, nangutana si Nicodemo. Nicodemus thought, if we want to born again, we must come into the mother's womb again. Ang pagtuog ni Nicodemo kung magpakatao ta pag-usap, kinahanglan ba daw ta nga mosulod usap sa tagwangkan sa atong mga inahan. That's why Jesus explained about this one, verse 5 to 7. Diya sa versikulo 5 hangtod 7, si Jesus mitubaw, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kung matao siya pag-usap, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu. Ang gianak sa tao, tao usa. Ug ang gianak sa Espiritu, Espiritu usa. Ayaw ikay bulo, nga ako nagigod kanimo nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usap. Amen. We have been born again first time from the mother's womb. Una gayong nahitabo mao ni nga kita gianak gyud tao gipanganak ta diya sa gikan sa tagwangkas sa atong mga kinikanan. Jesus meaning born again, we must be born again with the Holy Spirit of God. Ang buot gyud ni basabot ni Ginoong Jesucristo dinhi nga mataw kita pag-usap, uning mataw kita diya sa Espiritu sa Dios. Like Jesus Christ, born by the Jesus Christ conceived by the Holy Spirit. Sa mga nga si Ginoong Jesucristo na tao, pinagi gayud sa gahom sa Balang Espiritu. That's why from the birth Jesus Christ was full of the Holy Spirit. O gyud na magikan sa iya pagkahimugso, si Ginoong Jesucristo puno gyud sa Balang Espiritu. When we born again with the Word of God and the Holy Spirit, we'll become like Jesus Christ, Almighty God, because we have an image of God. Munang kung kita mataw pag sa pinagi sa pulong sa Ginoo ug sa Balang Espiritu, may isama gyud kita ni Ginoong Jesucristo nga gianak gikan sa Dios. So we must understand the water meaning is the Word of God. Para nato isabtan na ang tubig nga gipasabot diri mao ang pulong sa Dios. Bible says 1 Peter chapter 1:23. Diya sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 23. Important, we read the Bible. Unang Pedro 1:23 duwa tagbasa. Kay kamo natawag mo sa dili sa tawanong paagi o dili pinagi sa buhay o walay katapusan nga pulong sa Dios. Amen. The Word of God is living and activity in us. O ang pulong sa Dios buhi kayo ug aktibo diri kanato. And another Bible, 1 Peter chapter 3:21 says, Sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 21 duwa tagbasa. Nagulagoy kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinagi sa pagguga sa buling sa inyong lawas, kundi pinagi sa paglimpyo ngadto sa pangaliupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka inlo nga konsensya ang
iyong pinagi sa pagbanhaw ni Kristo. This water symbolize baptism that now save you, will clear conscience toward God Almighty through repentance. Ug mao ni ang tubig nga sa pagbunyag karon nagluwas kaniyo pinagi sa paghugas sa atong bulig nga mga konsensya. When the Holy Spirit come upon our life, we can realize very clearly our sins and mistakes. Kung ang walang Espiritu mo unsa diri kanato atong gyud mamasusi unsa kining mga sala diri sa atong kinabuhi. And then people remove their sin and the mistakes from their hearts. Ug ang mga tawo magsugod na hinlo sa iyang kasigikan sa mga sala. I give you an example. If the dog put in your body, what will you do? I will remove. You will remove immediately. Dog no need very dangerous. Take a remove back out. Example ana mao example ana mao gyud akong butangan kuno kani pastor ug tuko unsay imong buhaton imo ra baning lantawon ang imong buhaton gyud na imo gyud ang dali-dalion og taktak. But blind people cannot see the even though dog would hear. Blind people cannot see, cannot remove that word. Apan ang mga tawo nga buta mao gyud ang pataktan ibutang tuko sa iya gyud nga lawas dili pud siya wala siya kabalo nga nanay tuko nga ikaputihan. Spiritual blind, likewise, even though in their hearts, in their brain, many kind of sin, no desire, they cannot see, cannot move. Ug sama niini sa espirituwal nga bahid nga kung butang kita sa espiritu dili nato masuta dili nato masusi nga dunay kay daghang mga butang niya sa atong una-unang kasayo. That's why their life is the always it is caught and downcast, trouble very much. Kung ang resulta ang ilang kinabuhi puno gyud nga puno sa kaluya, puno sa pagkadismaya, ug walay paglago. When we are born again, we can see very clearly mistaken and sins, dirty things, and then we can remove by prayer and by worship services. Kung matawag kita pag-usab, atong yung masusi pag-ayo, diri sa atong kinabuhi, ang atong mga sala, kung makayong yung gayong tao, pagkangtan ni ini, pinagi sa pagkampo, o sa pagdahi. Biblical metaphors with fire, speaking in tongues, there is the secret of God. O diri sa Biblia, atong yung makita mga metapora o mga sambingan, nga ang balang espiritu sama sa hangin, kalayo o pagsulti ng lain ng mga pinulungan. Bible says about this one, Acts chapter 2, verse 2 to 4. Diya sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 2 hangtod 4. Buhat Kapitulo 2, 2 hangtod 4. Suddenly, sound like the rolling of the fire, wind sama sa pusong ulo sa hangin, o kinabog kinisip o balay, is so much tongues of bigyan fire. nakita silang gawin ng ilang akalayo, palagtugtog diya sa mga kasalayan. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo, ang isulti na talagay pinulungan, sumala sa ipasulti kanila sa Espiritu. Holy Spirit came to them like winds. Ug sama gayon niini nga atong gibasa, ang balay Espiritu niabot diya kanila sama sa guro sa hangin. And then they saw seems like tongues of fire every people houses. Ug nakita usab dila nga daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diya kanila. When they pray, they saw the tongues of fire kept out from the every person. O sa diha gayon nga nagkapos sila, nakita gayon nila nga ang mga kalayo daw kalayo ni gula sila mga bagba sa diha sila nagkampo. Holy Spirit working like witches. Ug ang balay Espiritu nagibok gayon sa manini. That's why when we receive the Holy Spirit, we receive the power from Heavenly Father God. We become a witness of Jesus Christ to all around the world. Ug busa man kung makadawat kita sa balay Espiritu sa Dios, makadawat kita gahom ug magsugod na kita og pagpamatud ug pagsaksi may tungod ni Ginoong Jesucristo bisan asa kita makadto. Bible says 1
Samuel chapter 16 verse 13. Unang Samuel, Kapitulo 16, versikulo 13. Unang Samuel, Kapitulo 16, versikulo 13. So Samuel took the horn of the oil and the anointing David in the presence of his brothers, and from that day on the Spirit Kanya of the nagikuha Lord ni Samuel ang sumang nagisulagana ug iya gidugan si David katubangan sa iyang mga igsoon. Ug mikunsan katabi ang Espiritu sa Ginoo ug nagpabilin kini kaniya sa kaniadtong adlaw. Unya miadto si Samuel sa Rama. Almighty God said to the prophet Samuel, Samuel, go to the house of the Jesse and the anointing younger boy David. Ug muna ang Dios nagsugong kang Samuel nga moadto dito sa balay ilang Jesse ug dihugi kayo ang ilang pinamanguran nga nakamaw si David. Samuel brought the oil and put the headers oil and prayed for him, and then the Holy Spirit come upon the David. Ug si Samuel nagdala gayud ug lana padulong dito sa balay nilang David ug iyang dihugan si David ug nagkampo siya ug nakadawat siya sa balay Espiritu sa Dios. From that time, David became a very powerful warrior. Ug sukat kayo diato si David na imo gayong makusganon nga sundalo. When the king of Saul's very terrible, his spirit was very suffering. Ug sa diya gayud nga si Haring Saul aduna gayoy daotang espiritu nga mosulod sa iyang kinabuhi. And then Saul calling the David come, and there's David playing music in the presence of the King Saul, and Saul was very impressed at the inspirations. Ug sa diya gayud nga moabot kini daotang espiritu sa iya gayong kinabuhi, si Saul gayud mapatawag ang David aron gayud pagtugtog og mga musika ug ang daotang espiritu mopahawa ug magpabilin siya nga mahibalik sa iyang pagka normal nga una. Not only playing music, harps. O dili lang sa pagtugtog og mga musika. There's a very important religion. David was full of the Holy Spirit at that time. Aduna gay importante gayud nga sikreto mao gyud ni nga si David usa gyud ka puno kayo sa balay Espiritu sa Dios. Musical team, worship team is very important. Mo gyud ang musical team, ang worship team, importante gyud kayo. If we have a full of the Holy Spirit, and then when you sing Him, praise God Almighty, Holy Spirit working very powerfully, all people will refresh and heal, the power come upon the whole congregation. Muna kinahanglan ang worship team mapuno sa balay Espiritu sa Dios o sa diaga sila nga mudayi kini mulukop gayud sa tibuok membro makadawat sila og kagawasan kayuhan sila mga balatian. That's why every worship team and the singer must be prayed more honestly to fulfill the Holy Spirit. O gayud nga ang worship team o ang tanan gayud nga magdadayig sa Ginoo kinahanglan mapuno sa balay Espiritu sa Ginoo. And then when you play music and play the drum and the keyboard, the Holy Spirit working very powerfully together, and the whole congregation will rejoice and very be free all situations. Kung muna nga sa diha gayud kay kita mapuno sa balay Espiritu sa Dios ang magdadayig, ang mukanta, ang mo-play sa keyboard, ang mo-play sa drum, mapuno gayud sila sa balay Espiritu kini ang balay Espiritu mulukop gyud sa tibuok bahin sa simbahan ng mga membro ug ang mga membro makabaton gyud og kagawasan sila kinabuhi nakibna kalipay. So does that Jesus teaching to the one who is very specialist. O kang ikatulong mao nga si Ginoong Jesucristo nagtudlo ka Nicodemo. Jesus said, just as Moses lifted up the snake in the wilderness, Bible says in Numbers 21, verses 7 to 9. Sa mga giisa ni Moises pagtukod dito gayud sa kamingawan diya sa Numeros, Kapitulo 21, versikulo 7 hangtod 9. Numeros 21, versikulo 7 hangtod 9. The people came to Moses and said, Ug ang katawan na noon ka Moises, pumingon, nakasalang kami kay nagabulbul man kami batang sa Ginoo kanimo. Pag-apo sa Ginoo nga iya wag tawon ang mga bitin. Busa nagapo si Moises alang sa mga tawo. Ug giing
the Israel people out of Egypt, they were troubled in the desert and complained to leader Moses. O sa diya gayon gipagyawas sa Ginoo ang mga Israelita dito sa Egypto, naglakaw sila, nagpanaw sila diya sa kamingawan ug nagsugod sila sa pagbugulbol kang Moses sa ilang pangulo. And then the Lord sent the venomous snakes among them, and some people would die by biting the venomous snakes. Ug ang Ginoo nagpadala og malala nga bitin nga mo'y sa tanan nga nagpagulbol. And then Moses prayed to God. God gave the idea, make a bronze snake and put on the pole, and people will look at their bronze snake, they will be healed. Ug niadto gyud ni na nagapos si Moises sa iya kang buhaton ug ginagyatagan siya ideya sa Dios paghimo og bronze nga bitin ug gibutang sa tukod kisa katong mulanta ni ato siya gyud maayo sa gikan sa pagkapak sa bitin. And the people died, so many people bited by the venomous snakes. They were repentant and toward the leader Moses, please pray for us. Kung niadto kayong gayon ng adagang mga tao nga napakan sa mga bitin, dito gayon nila kayo na angkuhan nga makinanglan sila maginulsod diya sa ilang pangulo sa Dios ug mubalik sila sa Ginoo. When they repented to the leader, Almighty God, restoration, healing power come all peoples. Ug sa diya kayo nga naginulsod sila diya sa ilang kayong pangulo, niabot kayo ang kayuhan o kabaguhan sa ilang kayong pundo. Also, Jesus teaching continue, the Son of Man must also be lifted up. Sama gayon nga si Ginoo Jesucristo nagtudlo nga ang anak sa tao kinahanglan usab isahon. John chapter 3, 13 to 15 says, Diya sa 1 kapitulo 3 versikulo 13 hangtod sa 15 ato basahon 1:13 hangtod sa 15. Wala pa'y nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao na nananaog gikan sa langit. Sa mga giisa ni Moises dito sa kamingawan ng bitin nga bronze nga ibutang sa tukod ang anak sa tao kinahanglan usab iisa usab aron ang tanan nga moto kaniya makabaton og kinabuhi walay katapusan. why Jesus Christ crucified on the cross, mountain of Calvary, because he wanted to give the eternal life through his death to all peoples. Ano man si Ginoo Jesucristo ipilit ang pagkalansang dito sa cross aron gayud luwason ang tanan gayud nga mga tawo pinagi sa iyang kamatayon. This is the very important knowledge of God. Muna importante usab nga kaalam may tungod sa Dios. So anyone who believes can obtain the eternal life by the grace of the Lord. O kinsa katong motuo makaangkon gayud sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa grasya sa Dios. That's why God gave us the message, John chapter 3, 16 to 17. Muna giatagan sa Dios karon sa mensahe sa 1 kapitulo 3 versikulo 16 hangtod sa 17. God so loved the world that he Nagibugto gave pa kayo his sa Dios sa kalibutan. Pagtawag ni inigiyatan niya iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motong kaniya dili malaglag, kung dili makabaton Ginoo sa kinabuhing dayon. Kay walay padala sa Dios ang iyang anak kani sa kalibutan aron sa pagsilog kun dili aron pagluwas ini. Amen. God wanted to give us the eternal life and salvation to all peoples. Ganahan gayud buot gayud sa Dios nga atagan ang matag sa kanato sa kinabuhing walay katapusan ug sa kaluwasan sa atong mga kalag. Almighty God wanted to also remove all our transgression and sins. Ug ang Dios usabot gayud kaayo nga mo tangtang sa tanan natong kalapasan ug mga sala. Why Almighty God saved us and make a disciple, you and I? Kung gano'n nga giluwas ta sa Dios ug gipilit ta sa Dios ang mga tinunan niya. Because of the preaching the gospel to another world. Aron gayon sa mga katuluan nga ang matag usab nato nga nakadawat sa mensahe usang iya usab sa atong isig katawo. The Bible says Ephesians chapter 2, 8 to 9. Diya sa Efeso kapitulo 2, 8 hangtod 9. Efeso 2, 8 hangtod 9. Kay pinagi sa pagtuo, naluwas ka mo tungod sa grasa
Dios, dili kini inyong buhat kun iligasa sa Dios. Busa, walay makapasigal kun ini sangit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Apostle Paul compares his life. He was very listed among the people, but God appointed him to preach the gospel to all around us. Kung galing kini si Apostoles Pablo, iyag yung ilataw yung pagalingon nga ubos sa tanan kayong mga tinunan o mga apostoles o muni iyang gitindugan nga kita laluwas dili pinagis na itong pagpanikaw. Almighty God showing the secret of the kingdom of heaven to Apostle Paul very clearly to reveal the kingdom of heaven to people. Huwag mo na gipakita gayon sa Dios ang gingalian sa langit yang ang Apostoles Pablo. Muna iya gayon kuning gisaksi o iya gipaambit sa tanan ng mga tao. When I was born again with the word of God and the Spirit, I could see the kingdom of heaven very clearly. I can testify about this one. O sa diya mayuyod nga si Pastor na tao sa iya yung nasaksiyan ng gigarihan sa langit o gani bisan lang karon makapamatuod pa siya ni. Because the Bible says in Romans chapter 10, 9 to 10. Diya sa Roma Kapitulo 10, 9 hangtod 10, atong basahon. Roma Kapitulo 10, 9 hangtod 10. If you declare with your mouth Jesus is Lord, believe in your heart that God raised him from the dead, Maluwas ka, mo'y pahayag mo nga sa Jesus mo ang Ginoo. Ug sa kasing-kasing mo tuo ka nga gibanaw siya sa Dios. Imo kita mataro sa Dios, kaya tuman kita sa kinasing-kasing gayud nga luluwas kita, kay gipayag manato kini. That's why we must confess every moment Jesus is the Lord. Wala kinahanglan kita nga atong ipamatod, atong ikilitok sa atong mga abi nga si Ginoo Jesucristo mao ang Dios. Last steps, the gospel of Jesus Christ has the power to save the all souls. Ug ang ikapat mo kini ang maayong balita ni Ginoong Jesucristo aduna gayon gahom sa pagluwas sa matag kalag. Romans chapter 1 verses 16 to 17 mention about this. Roma Kapitulo 1, versikulo 16 hangtod sa 17, duwa tagbasa. Roma 1, 16 hangtod sa 17. Dili ko ikaulaw ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios aron pagluwas sa tanan nga moto. Una sa mga Hudyo, ingon man sa mga dili Hudyo, kay gipadayag sa maayong balita ang paagi sa Dios sa paghimo mataro sa tao o kini pinagi sa pagtuo gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan sumala sa kasulatan ang gihimong mataro sa Dios mabuhi pinagi sa pagtuo. Amen. Apostle Paul mentioned about this one. Do not sinful to preaching the gospel, sharing the gospel through another peoples. Kung mao gyud niyang mensahe ni Apostoles Pablo nga dili kita maulaw sa pagsaksi o sa pagpaambit sa maayong balita sa atong isig ka tawo. Every people need Jesus Christ. Every people hear the good news about the kingdom of heavens. Ug ang tanan gayon makaduwat gyud sa maayong balita ug ang tanan gayon makabaton og kalipay sa maayong balita ni Ginoong Hesus. But most of the people, they don't know how to enter the kingdom of heaven and wells. Kay daghang mga tawo ang wala masayon usahon pagsulod sa gingarihan sa langit. They don't have idea, they don't have knowledge of God. Wala sila ideya, wala sila kahit alam mahitungod gyud sa Dios. This is the very important. Kung mo ni importante kaayo. Nicodemus was like that person. He didn't know about the kingdom of heaven. He didn't not see. Kung mao na si Nicodemo sama usab yan nga wala siya may balo sa gingarihan sa langit ug wala pud siya nakakita sa gingarihan sa langit. Even though he was a very good teacher, counselor in Israel. Bisan tuod usa siya ka magtutudlo usa siya ka inilang nga tawo dito sa Israel. He knew very well the law of God understandings. Naibalo lamang siya sa balaod sa Dios ug gamay lamang kini kaayo. Understanding and experience is very important. Ang pagsabot ug ang pagsinati importante usab kini kaayo. This morning I accompanied
with Eric and give the my key. Eric, you can try to driving now. O, ganina kayong buntag, ang kuyog ni Pastor si Kuya Eric, o gihatag ni Pastor, nagyabi ni Kuya Eric, karon sugod na ako maneho. I left my seat and we transfer Eric seat, driving seat, and Eric was afraid. Muna, magbibiyahe ni Pastor ang iya yung likuran na balik siya sa pikas. Dayon, sa diya nga nilingkod na si Kuya Eric, ningon si Pastor nga, nakabaton daw siya kahadlo. Even though he had been kept the license, driving license last years. O, bisan ko nung tuon nga, sa niyaging tuwing nakaako na og lisensya si Kuya Eric. But no experience, no practice, very well. Apan wala pa'y kasinatian o wala pa ang And pagbansay. he told me, oh, Pastor, I don't have an idea how to drive this. O, niingon si Kuya Eric ni Pastor na, Pastor, wala po kong ideya sa ulit paggamit. Even though I give the key opportunity, he cannot drive it. O, bisan tuod nga gihatag ni Pastor ang yabi usa ka oportunidad na pandili pa siya ka maneho. Many people likewise, even though some people attend the church every Sunday very well. O, dagang mga tao sa manini nga bisan ang mga tao dunay oportunidad o nyata sila diri sa simbahan. But if they do not understanding the word of God and born again, do not born again, they cannot see the kingdom of heaven very clearly. Apan bisan tuod sila ni Hari diri apan wala nila isabti ang pulong sa Dios, iligya po nila masabtan na yung mahitungod sa gingalihan sa langit. God gave us the opportunity to enter the kingdom of heaven as Christians. Ang Dios naghatag gyud atong oportunidad usaw na tong pagsulod sa gingalihan sa langit. That's why we must be born again with the word of God and the Holy Spirit. We can see the kingdom of heaven very clearly. We can go inside the directly very well. Murag kinahanglan kita mataw pag-usab diya sa pulong sa Dios kung sa balang espiritu murag makakita kita sa gingalihan sa langit kung makasunod ta dito. I will conclude the message. We are saved by the grace when we believe in the complete gospel that Jesus Christ bore the sins of the sinner and was crucified on the cross. Kitang tanan na luwas pinagi sa grasya kung kita motumo sa hingpit nga maayo balita ni Ginoong Jesucristo kinsa nagpastan sa atong mga sala nga mga makasasala ug gilansang dito sa krus. Also, when we truly repent, we receive the gift of the Holy Spirit of God. Ug sa diya nga kita nga maginulsod matawatan mo sa atong kinigasa sa balang espiritu. If you truly believe in Jesus Christ, you can obtain eternal life through the mysterious work of the Holy Spirit of God. O kung kita mo to gayon kang Ginoong Jesucristo makaangkon kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa kaibulungan nga pagbuhat sa balang espiritu. That's why I pray that you all will be born again through the Word of God and the Holy Spirit and experience the kingdom of God with the certainties. O ako nagapo nga kamong tanan mapuno gayud sa balang espiritu sa Dios ug matao pag sa pinaagi sa ulo ug makasinati sa tinuod mahitungod sa gingalihan sa Dios. We have been prayer meeting every Friday, prayer meeting and Saturday evangelism continues. O nakitay kada Bernes natay conference kung nagtapok diri sa simbahan o kada Sabado mag-ebanghelyo kita. Through evangelism, revival conference, you can understand Bible very well and receive the Holy Spirit in your life. O pinagi kayo sa pag-ebanghelyo o pagtambong anang conference ato gyud masabtan pa sa lalo kining pulong sa Dios ug gingalihan sa langit. Do not stay in your life like Nicodemus. Ayaw pabilin diya sa imong kinabuhi sama kang Nicodemo. Somebody says, oh, I am a counselor and mayor city, some studying college, university, very well. O ngayon ang tao nga moingon nga na ko'y nakapot nga naingon ako nga usa ka pangulo or
most important things, we must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. Apan ang pinaka-importante mao gyud nga kinahanglan kita nga matawo pag-usab pinagi sa pulo sa Dios ug sa Balay Espiritu. That you can very rejoice and gladly in your life. Kuman gyud niya na makabaton gyud ka og tinuod nga kalipad o pagmaya sa imong kinabuhi. Because we must understand who is the Holy Spirit of God. O kinahanglan na makasabot nga kinsa man ning Balay Espiritu sa atong kinabuhi. Holy Spirit is the Spirit of God. God is that person. O ang Balay Espiritu mao ang Espiritu sa Dios ug siya Dios mismo. God Almighty can dwell in us through His Holy Spirit. Ug ang Dios makapuyod diri kanato pinaagi sa iyang Balay Espiritu. God can dwell in us through His Word. Ug ang Dios makapuyod usab diri kanato pinaagi sa iyang pulong. And then we don't need to worry about anything else. O dili na kinahanglan nga babalakat kita sa sa mga banda. He can driving our life in us. O makahimo ang atong Ginoo nga mo maneho o kontrol sa atong kinabuhi. As a Christians, we must be very wise. Give your hand to the Lord God and Jesus Christ. O isip mga Kristohanon atong ihatag ang monobela kang Ginoong Jesucristo. Amen. I want to give the whole hand for gospel Jesus Christian churches. Kailangan kayo si Pastor na ihatag ang katungod sa pagmaneho sa tibuok utang sa Jesus Mission Church. But if we do not ready, I cannot give the handles. Apan kung dili kita andam, dili ta ready, dili pod makahimo pagtugyan si Pastor ni. You must ready, preparing, practice evangelism, pray more and more. Almighty God will give you handles. O muna kinahanglan ta mag-andam, magbansay, magampo, magdahig sa kapatuon sa tinuoray o ang Dios siya na mismo ang tugyan kanimo ining maong mga katulog. You can driving very enjoying with the preaching the gospel, deliver the good news, heal the sick people, help the poor people. Likewise, your life will very enjoyous. Huwag mo na makabaton kita o kalipay sa pagsangyo sa mga balita, pag-ato sa mga lagyong mga lugar sa pagpamit sa pulong sa Ginoo. Apostle Paul mentioned about this one, even though he was put many times in deep jail, but he was saying to the people, members, rejoice. I say to you again, rejoice in the Lord. Muna mga bisan sa kasinatian ni Apostoles Pablo nga, sige siya magbilanggo apan sa iyang pagpadala sa iyang mga sulat, lahat yun dito nakasulat ka, paglipay ka mo kanunay. But many people not rejoice in their life because in their heart there is no Lord Jesus Christ. O dagang mga tao nga walay tinuod nga kalipay silang kinabuhi tungod kay sa ilang iyong kasi walay Ginoo. I pray for all of you must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. O padayon mag-apo si Pastor nga kitang tanan puno sa pulo sa Dios ug sa Balang Espiritu. Let us pray. Father God Almighty, thank you, Lord, we are shouting how much the devotional counselor and the teachers of the Lord in Israel so prayed in his heart. That's why he was visiting Jesus Christ, understanding about born again very well. He want to be saved. He want to be good Christians. What shall we do? Help all of us church members to be born again Christians, to live, rejoice, and happy life, blessing life for the glory of God all the times. In Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Amen. Praise the Lord.